Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Father. Mga kapatid, tayo po ay nasa ika-22 linggo sa karaniwang panahon at kung tutuusin, Sunday Mass na po ito kaya ang petsa natin ay para bukas na. Pero bukas ho mga kapatid ay unang araw ng bagong buwan. Ngayon po ang last day ng August. So basically, nagsisimula na ho tayo sa isang bagong buwan. Kaya magandang tanong ko po sa inyo, ano nga ba ang inaasahan at dinadasal mong mangyayari at dadating ngayon sa buhay mo ngayong bagong buwan? Kung may mga nawala, kung may mga natapos na, kung may mga nasira, tapos na yon. Magsimula ka ulit maniwala ngayon. Ngayong bagong buwan, tatanggap tayong muli ng isang magandang pagpapala at simula. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon ng malakas na malakas para sa isang bagong buwan na magsisimula. Alam mo ninyo, pag pinag-aaralan ko yan, lalo na sa Quiapo, ay grabe sa Quiapo, konting salita mo, papalakpak na naman yung mga tao. Minsan naisip ko, pumapalak ba sila dahil natutuwa o dahil gusto nilang matapos na? Di ba pag pumapalakpak, yung sabihin, tapos na. Naku, Padre, tama na. Kaya pumalakpak na sila. Pero kung titignan ho natin, nung bata ho tayo, lalo na noon, parang ngayon hindi na masyado uso. Noon, isa po sa mga paboritong alaga ng mga, lalo na ng mga binatilyo, ay kalapate. Di ba ho? Noon sa bubong pa namin, may kalapati, may bahay ng kalapati. Talagang magpipinsan, kuya ko, pinsan ko, may kalapati kami. At anong gagawin mo pag para bumalik, pumunta yung kalapati sa'yo? Di ba? Pumapalakpak para dumating. Kaya marahil yung isipin nating ang pagpalakpak na iyong kanina ay isang tanda at pakiusap na, Lord, please, sana this month, mangyari na. Dumating na. Ibigay mo na. Hindi lang, pero mga kapatid, hindi lang isang bagong buwan na nagsisimula, baka nakakalimutan natin, bare months na. At para sa ating mga Pilipino, kakaiba ang bare months. Ito na ang pinakahihintay lalo na ng mga bata. At higit sa lahat, sabi nga nung kaibigan ko, pasok Jose Marichan. No? Dahil simula na nga daw sa ating mga Pilipino, pag sinabing bare months, Pasko na. Well, depende yan sa kung paano mo tinitignan ang salitang Pasko. Magastos na naman o masaya na naman. Hihingan ka o magbibigay ka. Kinakabahan na naman si hermano at hermana. At magpapasko na naman. Pero tanungin natin ang sarili natin. Pag sinabing magpapasko, anong nasa isip mo kagad? Naku, gastos na naman ito. O masaya na naman ito. Naku, hihinga na naman ako nito. Sangkaterbang solicitation na naman ito. Mamamasko na naman. O makapagbibigay na naman ako. Magkakasubukan na naman tayo ng salitang katapatan. Kung saan pwede kang maging mabait, pwede kang tawaging mabuti, pero hindi ka totoo. Pero hindi ka matapat. They say, some good people may not be faithful. You may be kind, but you are not true. But you are not faithful. Simulan natin ang bagong buwan na ito sa paalala ng ating unang pagbasa. Tandaan natin, sabi ng unang pagbasa, walang ibang ginusto ang Diyos, walang ibang pinlano ang Diyos sa pagbibigay niya ng utos at batas, kundi iligtas ang tao. There is only one reason why we have 10 commandments, we have hundreds of commandments, is to save us. Kaya binigay ng Diyos ang mga alituntunin na ito, ang mga batas na ito, para iligtas ang tao. Bawat salita ng Diyos, mahirap man o madaling intindihin, mahirap man o madaling gawin, bawat salita ng Diyos ay pawang para lamang
sa ikaliligtas ng tao. Para mailayo tayo sa kasamaan, kapahamakan. Kung nagdududa ka na sa mga itinuturo at sinasabi ng ibang tao sa iyo, makinig ka ulit sa Diyos. Listen the Word of God. Pakinggan mo ang utos ng Diyos. Piliin mo ang utos ng Diyos. God's voice must always be your choice. Your only choice must always be God's voice. Sabi nga ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, tanging mabuti lamang ang bigay at gawa ng Diyos. Ulitin ko po, tanging mabuti lamang ang bigay at gawa ng Diyos. I think nasabi ko na ito dati. Walang masamang dasal ang pakikinggan at kailanman pinakinggan ng Diyos. Walang masamang hangarin ng puso natin ang pinagbigyan ng Diyos. Ngayon baka sabihin mo, ay hindi Father, iba ako magsalita. Wow, may mga ganyan tao. Iba daw ang dila ng taong ito. Pag nagsasalita, nagkakatotoo. Di ba may mga ganun tayong kakilala? May mga ganung sinasabi. Pero anong sabi ni San Pablo? Never. Any bad thing, evil thing, ang binigay at ginawa ng Diyos. Wala. Kaya pag sinabi mo, hindi Father, yung nang away sa akin, yung nanloko sa akin, yung naninira sa akin, tingnan mo ngayon na nangyari. Well, pag-isipan mo kung sinong nakinig sa iyo, kung kanino ka nagpagamit, definitely, hindi sa Diyos. Hindi ang Diyos ang gumawa niyan. Dahil ang sabi ni Pablo, tanging kabutihan at mabuting bagay lamang ang bigay ng Diyos. Hindi nga kailanman hahayaang magtagumpay ang kasamaan ng puso ng tao. Kaya nga mga kapatid, magbago man ng ibang tao, magsinungaling man ang mundo sa iyo, mananatiling totoo, mananatiling tapat ang salita ng Diyos sa iyo. Mas maniwala ka, mas pakinggan mo ang sinasabi ng Diyos sa tulong din ng ibang tao na bigay at padala niya sa iyo. Kaya pakinggan din natin yung mabubuting kaibigan, yung mga tapat nating kaibigan. Meron akong napakinggan, saan ko ba yun narinig yata, sa social media yata yun, ang tapat na kaibigan daw parang magnet. Ang tapat na kaibigan parang magnet. Sa bakal kumakapit, hindi sa plastic. Kaya wag natin sasayangin yung mga totoong tao, yung mga tapat na tao sa paligid natin, na sa tamang landas, sa tamang daan tayo ihahatid, gagabayan at tutulungan. Kaya ano ang sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo natin ngayon? Huwag laging tamang hinala. Tandaan natin, hindi lahat daw ng nanggagaling sa labas ang nagpapasama sa tao, kundi sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang anumang tukso ng kasamaan din. Ayusin mo. Ingatan mo rin ang tingin, ang turing mo sa ibang tao. Dahil baka silang nilalayuan mo ang padalang tulong ng Diyos para sa iyo. Sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang kasamaan din. Kaya sa pagsisimula ng bagong buwan na ito, mga kapatid, ito po ang ating ipakiusap sa Diyos. Lord, hindi ko kaya lahat. Baka mali na ang nandito. Baka masama na ang nandito. Itama mo ako. Tulungan mo ako. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, pinagdadasal natin na sana bigyan tayo ng Diyos hindi ng maraming kaibigan, kundi ng mabubuting tao na magliligtas din sa atin.
na magtuturo sa atin. Pero sana, ngayong bagong buwan na ito, maging isa ka sa kanila. Huwag kang madamot pag ginamit ka ng Diyos na maging isang tapat na kaibigang magliligtas sa ibang tao. Amen.